Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis. Kalinaw o kahimsog sa panglawas. Baby,
alas 7:12 ng mapayapang Martes ng gabi dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagbabalik ng inyong prinsiping manggagamot dito sa DXGP 89.7 FM Agusan Radio, ating programang kapakipakinabang, ang programang Kalinaw o Kaimsog. Mga kaigsunan, maayong gabi sa among tanan, mga amigo-amiga, mga kaugsarnon, ating 5 probinsya ng Caraga, ang ating mga kaigsunan dyan sa mga karinderya na hanggang ngayon ay nakabukas pa rin, ninegosyo kahit maliit dyan sa mga vendors, maliliit na vendors natin sa mga bus terminal, sa lahat ng bumibiyahe ngayon dito sa may bandang Caraga, from Butuan going to Davao, passing by Agusan del Sur, na alam ko nakikinig kayo sa ating mga radio station ngayon. Diyan sa ating mga bukiri na mga dalampasigan ng Agusan del Norte, dito pati sa Surigao del Sur, pati sa Surigao del Norte, at saka dyan sa Dinagat Island. And of course, ito sa bulubundukin ng Agusan del Sur, kayo ay binabati natin na inaabot ng 10,000 kHz ang pag-i-air natin sa radyo. Sa atin sa telebisyon, sa Gemstar Cable TV, maayong gabi sa among tanan, hanggang sa mga karatig region natin sa Region 10 na naririnig tayo po dyan. Ang ating tinig sa may Claveria, sa bulubundukin ng Claveria, Region 10, pati dyan sa Gingoog City, dito rin sa Davao Region, Davao del Sur, Davao de Oro, ay inaabot ang ating pag-i-eri po dyan. Sa ating mga tahanan na sabay-sabay naghahaponan ngayon ng bawat miyembro ng pamilya, naway kayo ay pagpalain, naway tayo ay magpasalamat sa may kapal at nabigyan naman tayo ng isang araw na buhay na matiwasay. Kaigsunan, binabati ko rin ang liderato ng Agusan del Sur, ang Team Milibong, na itong darating na halalan ay mukhang walang masyadong oposisyon na obvious na oposisyon talaga, no? Ibig sabihin itong ating mga liderato dito sa Agusan del Sur, no? I think some other places here in Caraga, I think Butuan City rin, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? So Agusan del Norte rin, no? Naway ang ating mga liderato ay gabayan sila ng may kapal ng mga pagserbisyo sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na ang mas nakakaraming dukha na ating mga kababayan dito sa ating mga probinsya. Ang ating binabati ko ang ating gobernador, last week ay birthday niya. Maligayang kapanganakan ng ating isa to sa paborito nating mga politiko, no? Si very energetic, no, napaka-uptake na gobernador, Governor Santiago Cani Jr. Siya po ay isang mga halimbawa ng mga politiko na nag-umpisa sa pinakamababa. Mantakin nyo, yan po ay dating security guard, no? At nag-abroad pa yan, no? Kaya natutuwa ko sa kanya, no? Bilang Muslim, may mga alam siya sa mga Muslim kasi nagtrabaho yan sa Middle East, no? So, assalamualaikum sa atin lahat. Gov, ang kapayapaan ay mapa sa atin lahat. And of course, ang pinakabitiranong politiko dito sa atin, sa Caraga, no? Hindi lang sa Agusan del Sur, si Congressman Edibong Plaza, Congressman Bascog, at lahat ng sanggunyang panlalawigan, pati itong mga municipal mayors, city mayor,
at mga barangay chairman and of course ang mga municipal councilor and city councilor, binabati namin kayo, pati itong mga kapitbahay natin, mga probinsya, no, binabati ko kayo na naway itong natitira mga termino nyo, no, kasi kayo po ay incumbent, ay lalo nyong bigyan ng matibay, no, na serbisyo sa ating mamamayan, no. Yan mga huling di natin alam kung makaka-re-elect ka o ay makakatakbo ka pa ulit, no, o mananalo ka, no. So ito mga natitirang araw, no, ay ibigay niyo ng todo-todo, no, hindi lang na dahil gusto niyo magpasikat para iboto kayo ulit, kundi talagang buong-buong serbisyo ibigay niyo yan. Yan ay karapatan niyo yan, na magserbisyo kahit na anong sabihin ng iba na kayo ay pakitang tao. Hindi po, talagang kailangan makita ang inyong serbisyo kaysa walang makikita. Yun ang mahirap, no? So mga liderato dito sa Agusan del Sur, full support tayo sa inyo. Kaigsunan, kani-kanina lang mga about noong umaga. Kaninang umaga po ay 9 up to napaaga natapos 9 a.m. up to 1 p.m. o 2 p.m. no, napaaga natapos diyan po sa aming DOH Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, Agusan del Sur, diyan po sa may Barangay Alegres, San Francisco, no. Nag-held po tayo diyan ng isang activity na kapaki-pakinabang. So bago ko banggitin po yan, ay kukumustahin ko pala lahat ng aking pasyente ng mga person use drugs. Brothers ang tawag namin sa mga male and female ay ates ang tawag namin doon, mga ate, no. Brothers and ates, pinapanood nyo ako ngayon, alam ko sa Jim Star Cable TV, kasi alam ko naman na kasama yan sa structure. Mandatory kayong manonood pagkatapos kumain, no? Nandiyan kayo. So binabati ko kayo. Habang nandiyan kayo, sa tingin nyo nag-struggle kayo, yan ay your learning. Yan yun yung therapy nyo. Yun yung treatment nyo, no? So there is nothing wrong, no? Habang nandiyan kayo, lahat, no, nag-aaral kayo diyan. Na lahat binibigay namin sa inyo. No, ang mahirap yung nasa labas, no, kasi walang intervention, no, walang mga treatment modality na naibibigay sa kanila. Ang ating mga kababayan na nalulun sa bisyo, no, na mga person use drugs. Kaya kayo diyan, alam ko ang dami natin diyan, no. So yan, kahit na sobra-sobra tayo, nag-exceed tayo sa bed capacity kasi talagang gusto natin tumulong. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, therapeutic community yan, nakuha ko na yung sekreto dyan, no? Yung formula ng TC. Kayo rin ang gagamot sa inyong sarili. Kaya yung sa community natin dyan, kung ibibigay mo yan lahat, i-spoon feeding natin yan sa ating mga staff, ay hindi maging effective. No? Kaya kayo rin, na mga senior officers, na ating mga residente, ay kayo rin ang nagdidisiplina, nagtuturo dyan sa mga below na residente natin dyan. Okay? Alam nyo na yan, no? The more you're not strict, and the more you're lenient, the more you're not effective in that TC, no? Okay? Ngayon, kung hindi ka effective, pati ikaw hindi nagagamot. Kasi ang TC, Therapeutic Community, ay it's treating itself. Ginagamot niya ang kanyang sarili. No? So, bawat galaw mo dyan, nakakatulong ka, pati ikaw ay
natetherapy or nagagamot yung sa mapatungkol sa addiction. Yung mga bago sa inyo, mga crew, alam nyo na yan, na hindi pa nakaka-adjust. So, you can explain, alam nyo na yan. You can gradually, pakonti-konti, ipapa-explain nyo sa kanila. Anyway, lalabas naman kayo eh. Dito naman sa ating mga ACP patient, aftercare program patient, at saka mga outpatient, no, ay once a week lang kayo nag-report. No? So, sinasabihan ko kayo, you still have right to inform us, to seek help for us. No? Hindi yung papasok ka lang, mag-report ka lang. Gusto mo lang i-comply kasi para mawala yung kaso mo pag natapos ka. Sabi ko nga sa inyo, anytime you can contact our mga case managers habang nandiyan pa kayo sa aftercare program at saka outpatient. Okay? Mga kaigsunan, kanina po ay nag-bloodletting po kami. So, dahil February nga, Blood Donors Month. Tama ba yun? Blood Donors Month. So, whatever it is, ang February talaga, ano yan, yung ina-advocate natin yung blood donation, no? The mere fact, unfortunately, alam na natin yan, na matagal na tayong shortage sa blood, no? Dugo. Kinukulang tayo sa dugo. Hindi lang sa Pilipinas. Buong mundo ay kinukulang sa dugo. Doon nga sa Amerika meron akong nabasang article, no? Every 2 seconds, sa Amerika to every 2 seconds, may nangangailangan daw ng dugo. Sa United States of America, every 2 seconds may nangangailangan ng dugo. Ganyan po kahalaga. Kung nangangailangan ka ng dugo, ibig sabihin, ano yan? Between life and death. No? It's either may sakit ka, kailangan mo ng dugo. It's either terminal stage ka na, pwede mo ikamatay, yung few minutes na yun, kung hindi ka masalina ng dugo. So, ganun kailangan. Ganun napakakailangan ang dugo. Kaya nga po, nag-blood donation po kami, bloodletting, the DWITS, DATRC, Agusan del Sur, with the partnership of the Red Cross of Agusan del Sur, and ang teman po namin ay one drop of blood, a million stories. Aba, di ba? Ang ganda, di ba? So, discuss ko sa inyo yung mga benefits. So, prior to that, mayroon po tayong mga partnership, no? Ang kasama natin, kasi talagang hindi lang ngayon kung ginawa itong activity na to. Talagang ay constantly conduct activities like this, no? Ano po ba 'yon? Ang ginagawa ko po, inorganize ko po, no, ang lahat ng fraternities and sororities na bloodletting, no? So, bukod sa tinuturo ko sa kanila paano makapag-blood donate, anong benefit sa kanila, ganun pa man, yun din ang pag-reach out ko sa lahat ng fraternities and organization para doon ipasok ko ang drug awareness program, no? And you know why? Because though I'm also a fratman, as far as I know, and maybe if someone will contest me, let's try to debate. As far as I know, itong using substance abuse or drug addiction, usually dyan nag-start dyan sa mga fraternities, organizations, mga youth organizations, no, mga sororities. Diyan po madalas mag-start, and according to my clients, sa aking mga pasyente, no, I've seen that, no. Nakita ko talaga na karamihan dyan. Kasi nga sa mga kabataan nila, during their youthful years, pumasok sila sa mga fraternities, no, mga organization, tapos doon natuto sila magbisyo. Hindi katuruan ng fraternities. Actually, ang fraternity, no, I'm a member of Alpha Phi Omega, no, lahat ng fraternities,
hindi katuruan yan ay magbisyo. Dati sa collegiate level, during your studentry, mag-aaral ka para makatulong sa pag-aaral mo. Yan ang tinuturo ng fraternities and sororities. Tumulong ka sa community, matuto ka magserbisyo sa mga faculty and staff. Yan ang tinuturo yan. Kasi kung mayroon man lang mali ang tinuturo ng aking fraternity, ay lalabas ako dyan. Lalo na if it is against of my religion as a Muslim, as a religion Islam. No? Ang tinuturo lang, mag-aral ka mabuti. No? Tumulong ka sa serbisyo sa school, sa community. No? Maganda ang tinuturo niya. So lahat ng fraternity, collegiate level yan. Walang sinabi dyan na magrambulan yan. Walang sinabi ng fraternity ay uminom ng alak. Hindi ka uminom na alak. Yung fellowship, wala naman nakasulat dyan sa fellowship na hindi ka pwede tumanggi. O ayan tuloy. O sinabi na doon na kailangan mag-yosi ka. I'm trying to uttering this, especially this youth, itong mga kabataan, no? Yan po ang katotohanan. Yun po ang naisip ko, ito mga pangilan na to, maybe third time o fourth time, no? Na ino-organize ko po ito. So, nandoon dumating ang mga Alpha Kaparo. Ayan. Dumating sila, no? Sila yung pinakauna, no? Na dumating, mga Alpha Kaparo. Yung mga Tau Gamma Phi, ang mga Triskel yun, dumating din doon, no? Sa amin, sa facilities namin. Ang Apo Alpha Pi Omega Diwata Alumni Association, ang Alpha Pi Omega Gamma Delta Chapter, yan, dumating din doon, no? Ang, of course, ang aking affiliation, yung Alpha Pi Omega Theta Sigma Alumni Association, kasi ako rin po ang alumni president, no? Ang Eagles, dumating po doon, no? Dami rin nila ng pakuan ng dugo. Ang Citizen Crime Watch, no? Bilang isang regional director ng Calaga, no? Na concurrent na hinahawakan ko po ang CCW. Yan, ang dami dumating doon, no? So, of course, ang staff ng DATRC EDS. So, I think naka 39 na blood bag kami doon. 39. So, ang dami noon eh. No, almost 40, no? So, yan po, no? So, naka-donate ka ng blood, nakatulong ka pa. Kasi if you're donating blood, no, ay you're saving life. Whether nagamit yan o hindi, that is counted. Counted niyan sa Almighty. Alam yan, the moment nga na lumabas sa yung dugo eh, whether na-reject yan, o naibigay doon sa between life and death na pagbibigyan nun, naibigay man o hindi, that is still counted yan, na blessing sa'yo yan. Kasi may balik yan eh. You're really saving lives, no? So, tulad ng sinabi natin, 2,000, no? I mean, tama ba yun? 2 seconds. Every 2 seconds sa Amerika po ay nangangailangan sila ng dugo. Ganun po kaimportante ang ating mga pangangailangan sa dugo, no? So we have to mention some of the benefits, no? Ibig sabihin paano nakikinabang tayo sa pag-donate ng blood, no? Para malaman natin, no? Ang benepisyo sa ating kalusugan, no? Unang-una, sige, yung sinabi ko na you're saving life, no? So, benefit sa atin yan kasi we psychologically and emotionally, it will benefit us, no? Kasi nga, you feel it, nararamdaman mo. Nasabi ko nga sa inyo, ay, nakakasalba kayo ng buhay. No? Dugo mo yun, no? Imagine, may nag-gunshot wound dyan, na-aksidente dyan, o kaya may nagda-dialysis dyan, o kaya may mga problema sa mga terminal stage na cancer, kailangan nila ng dugo, o kaya may inoperahan dyan, kailangan ng dugo, o may anemic dyan, kulang sa dugo, bata o matanda, o marami. So, kung kada patak yun na naibibigay mo,
na hindi mo alam kung sino man yun, yun po ay psychologically, emotionally, ay nakakatulong po kayo. That will benefit you. Okay? So, some of the benefits also are cardiovascular, no? Big sabihin na yung cardiovascular health mo, big sabihin na simplify ko na lang, no? Sana maintindihan nyo in a layman term paano natin ma-explain to. Yung sa puso po, puso at saka dun sa mga blood vessels, especially the bigger blood vessels, yung mga ugat-ugat po na dinadalo yun ng dugo. Pag nagpapadonate po kayo ng dugo, ang dugo po natin, mayroon tayong iron content dyan. Yung iron po, usually yung iron na yan, no? Pag nag-donate ka ng dugo, yung makaka-reduce the risk of ischemic heart disease, yung mga heart attack, no? Kasi nga po, yung iron can contribute doon sa mga sakit, no? Hindi ko na elaborate yan. Ganun na lang, i-contribute, no? Kasi microscopically or pathologically, medical term, baka mahirapan kayo. Basta, nakaka-contribute po yun. No? Kaya, pag nababawasan ng dugo nyo, nababawasan yung exceeding, ibig sabihin, sumusobrang iron content sa mga dugo, yan, nare-reduce yun. The same thing sa mga cholesterol, no? Yung iron dyan sa dugo nyo po, and even yung iron ay may viscosity pala, tama, nakakadagdag ng paglalabnaw. Lalabnaw ba o malabnaw kasi yung opposite of malabnaw, ang tawag dito, malagkit. Sabi na lang malagkit. Yung para hindi mamuho yung mga dugo, yung mga blood clotted, no? Para magbara dyan sa mga veins natin. Yan po ay mag-reduce yung risk kasi nagbabawas ka ng dugo, no? At saka ang tagal, kung ilang taon, halimbawa ito si Bangbang, ilang taon na si Bangbang, no? Sabi ko pa rito, basta 40 plus ka. So, ibig sabihin, 40 plus na yung dugo mo dyan na dumadaloy. Kung hindi pa na-operan, o hindi pa na So, pagbawas mo dyan, papalitan naman yan . Hindi pwede hindi mapapalitan yan kasi yung bone marrow natin, no, ay magpo-produce ng mga, yan, yung benefits niyan, another benefits, magpo-produce ng panibagong dugo na nagsisirculate, umiikot sa ating katawan. Kasi nga po, pag nabawasan tayo ng dugo, automatic, no, yan ang architect ng Diyos, no, yung architect niya, siya mismo ang lumikha sa atin, mayroon tayong nilikha niya na bone marrow, dyan magpo-produce. Diyan po sa may backbone natin, nandyan yung mga bone marrow natin, no? Diyan magpo-produce ang mga new young red blood cells. Di ba? So, yan ang mga benefits niya. So, mababawasan, may bagong na-create na blood. So, yung viscosity niya, di siya lumalagkit na nagkukos ng clot, no? Yung mga cholesterol din, hindi mag-invite yan ng clotted, no? So, ang daming na itutulong yan. Plus, meron pa. May cancer, I think cancer. It will prevent or reduce the risk of cancer also. Kasi itong iron na to, itong paborito ng mga cancer cells, You see? So, pag sobrang mataas ang iron mo, no? Yung cancer cells mo ay parang nagiging pagkain niya. Parang, Kasi I cannot explain it in a medical term. Baka hindi nyo maintindihan. No? So, as long as nagpo-produce ng panibagong red blood cells, it will benefit us. So, cancer prevention, yung sa weight management, no? Yung halimbawa sa timbang, yes, maganda rin yan. Hindi naman sinabi doon na parati kang nagpapakuha ng dugo ay papayat ka. Hindi naman po pwede yun. Baka mamatay ka niyan.
it will add. Kasi nga, ito every 3 months, yan, this is our protocols, health protocols to. Kung regular ka, unang-una pala, i-screen ka. If you've, pag in-screen ka, kung pasado ka doon, ibig sabihin, pwede ka nang kuhanan ng dugo. So, hindi naman po pwedeng na-screen ka ngayon, kuha ng dugo, another 3 months, kukuha ng dugo, i-screen ka ulit. So, every time na kinukuha ka ng dugo, i-screen ka. So, pag hindi ka pumasa, hindi ka kukuha na ng dugo. Now, pag, what do you call this? Another benefits rin pala. Kasi baka makalimutan ko to. It is, sabi nga doon it's a opportunity na every time na nag-blood, donate ka ng blood, ay nagkakaroon ka rin ng libreng check-up, libreng health check-up, libreng laboratory. Kasi pag nagpakuha ng dugo, i-screen ka. Doon sa screening yan, may HEPA, may HIV, doon, may IBBP ka pa, ika-cardiac rate ka, iba-vital signs ka, titingnan yung timbang mo. So, napa-check up ka. The same thing kakausapin ka ng doktor, no? Kasi i-screen ka Hindi naman po pwedeng nurse ang magtatanong sa'yo. Doktor talaga. The doctor will screen you. So, the mere fact na libre na yung consultation mo, everything, kasi the doctors will discuss, we will ask everything in your profile. Sa health profile mo. So, nalibre pa. Tingnan mo yung benefits nun, no? So, na-laboratory ka, ng libreng consultation, the moment na ikaw ay na pumasa sa screening para mag-donate ng blood, yun po ay, ibig sabihin, some sort of healthy ka. Kasi hindi ka na po pwedeng mag-donate ng blood kung hindi ka healthy. Di ba? So, yan yung mga benefits, no? Doon naman sa weight management, yung talagang nababawasan. Kasi I think, how many calories ang mababawas sa'yo? 500 or 400 calories. Yata. Oo. So, hindi mo na po pwedeng gawin yun. May kasama ring physical fitness para mabawasan ka ng timbang, no? So, anyway, every 3 months naman, no? So, weight management, ibig sabihin sa timbang din, nakakatulong yun sa benefits ng pag-donate ng blood, no? Yung health check-up pala, no? Yung sinasabi ko sa inyo, yung blood pressure regulation, yung BP nyo ay mas lalong nanonormalize, no? Kasi yung viscosity, isa yun sa explanation, no? Pati dito sa napapalitan ang inyong mga dugo ng new red blood cells, diba? So, there is so many benefits that will give to you by donating blood, no? So, prior to that, I would like to shout out kay Ian Butcha Alba. Paki-shout out po, Doc Prince. Paki-regards ko sa mga brother o ate dyan sa rehab. Ayan. Si Ian Butch Alba. Ayan. Shout out sa'yo. Omar Maki Pilyasar Ravelo, watching from Virac, Catanduanes, taga Patinay here. Nasa Virac, Catanduanes, si paring Omar Maki Pilyasar Ravelo, pero taga Patinay siya. Ayan, no? Pa-shout out, yan. Si Noreen, Alekumisalam, Doc Prince, ayan, pa-shout out, nasa Alegria, San Francisco, si Ma'am Noreen. Shout out din from Barangay Lucena, si Ma'am Inday Abilyar. Ayan. Pa-shoutout din itong bagong kasal, si Ma'am Jamera Lagindap Maskara Makabangon. Si Ma'am Jamera Lagindap Makabangon pala, hindi pala Maskara. Kau talaga bangbang. Pa-shoutout din kay Ma'am Cindy Narciso. Kumusta mo ako sa mga ates and brother, padayon og pagbag-o kay na mos palasyo ng pagbabago, si Ma'am Cindy Narciso. Pa-shoutout din kay Kit David Dumadara. Ito yung
nag-declare na. At least alam na natin na proud siya sa kanyang girlfriend, si Sir Ken David Dumadara ng Bayugan City. Yan. Si Sir Arman Sorilla, pa-shout out Derea sa 15A Pawn Shop Agusan Branch. Happy birthday sa akong anak, si Princess. Salamat. Si Sir Arman Sorilla, happy birthday Princess Sorilla sa kanyang anak. Ayan, no? So, ang dami nagpapa-shout out, no? Si Prince J. Naguno Paredes. Yan, Sherdan, nagsishare pa. So, SCTG, ito ba to? Doc Prince, regards ko sa mga ates and brothers sa Riyadh, especially sa mga staff diha. Samantha Carl Galorport from CDO, Cagayan de Oro City. Ayan. Mahayong gabi daw. Galing kay Samantha Carl Galorport from Cagayan de Oro City. Ayan, no? So, ang dami nating, papa-shoutout, no? So, yun nga po, maraming benefits ang blood donation, no? Kasama namin ang Alpha Kappa Rho, Tau Gamma Phi, Citizen Crime Watch, Eagles, of course, Philippine Red Cross, Agusan del Sur, DTRC, ADS, staff and personnel, the Alpha Pi Omega Diwata Alumni Association, the Alpha Pi Omega Gamma Delta Chapter, and of course, the Alpha Pi Omega Theta Sigma Alumni Association. Ayan, yan ang mga nag-blood donation. In one drop of blood, a million stories. So, ang dami nating benefits sa pagdodonate ng blood, mga kaigsunan, no? Kaya mag-donate po kayo. So, every 3 months po, no? So, bago mag-donate, dapat hindi po kayo puyat. Yan. Bago mag-donate, kung may tattoo kayo, kakausapin kayo na mag-screen sa inyo. Minsan, pinapayagan yan, depende sa tattoo kung 1 year ago pa yan. No? Minsan naman, di na. No? So, depende. Mayroong mga instances na nakakapag-donate ka kahit na ikaw ay may tattoo. Tapos, before you donate the blood also, kakain ka ng kumain ka naman. No? Alangan nang papadonate ka ng blood, wala ka pang pagkain. So, yung green leafy vegetables, mga dahon-dahon o gulay-gulay, yan, maganda yan. No? Kahit nga normal na everyday kinakain yan, no? Nakakaano yan. Maganda sa ating mga dugo yan, sa ating hemoglobin. No? So, ganyan po. No? So, pag kayo po ay nag-donate, no? Magbibinipisyo sa inyo, tapos nakatulong ka pa. It is a win-win situation. No? Kayo pa, bukod doon, ang Diyos mismo ang magbibigay ng pabuya sa iyo. So na naway may natutunan tayo doon, no? So mag-shift tayo sa ating another topic, isang paksa, no? So ang paksa natin, of course, I will go into educate to all of us, no? Educate ko sa inyo, ano ba talaga nangyari dito sa ating drug war campaign? And pag ngilayin nyo, ano ba talaga ang sitwasyon ng Pilipinas dito sa problema sa droga. Ngayon, bago ko
magbigay ng statement sa inyo, babasahin ko lahat ito, no? Para sa inyo ito, no? Itong mga nangyayari sa atin, no? Just last week yata yun no? Ilang billion yun, more than 2 billion yata worth of alleged shabu, no? So last February, according to sa GMA News Online, no? Last February 9, no? Meron na nahuli na 2.7 million suspected shabu size drug den busted in Pampanga operation. You see kung gaano kalala ngayon, no? So, syempre, tinitake advantage ng mga drug personalities niyan. Kasi business yan, malaking pera dyan. Na, hindi yan titigil Hindi na po pwedeng ayahan natin. Kawawa ang ating mga kababayan na nagiging addict. Baka isa sa mga anak mo, maging addict yan. Asawa mo, maging addict yan. So, hindi natin pwedeng didmain yan. Diba? So, 2.64 billion worth of shabu found in shipment labeled food item from Pakistan. Nakita yan sa ating mga port na galing Pakistan, no? Kita nyo? Sa Batangas port ba yun o dito sa may Maynila, no? So, yan, may 14 million worth of shabu size in Las Piñas by bust. Yan, no? Ang dami, no? So, 2.8 million shabu in Rizal, Cavite bust nung last February 6 ba to? O February 11. Oh my goodness. Ngayong araw na to, no? May nahuli, dyan, according sa Inquirer, no? 4 drug suspects yield 2.8 million shabu in Rizal, Cavite bust, no? Ngayong araw na to. My goodness. Yan, no? So, ang dami nating mga cases ngayon. Over 400 kilograms of shabu from Pakistan intercepted in Philippine drug bust noong February 6. Imagine, no, 400 kilograms. Kala ko yung nakita lang natin rito sa Bayugan City nung 2 weeks ago. Yung 16 kilograms of shabu. Buti na lang. Nahuli natin. Tapos, ito lang, bago-bago lang. No? Just few days ago, February 6, nakita nyo lang sa headline. Galing Pakistan, doon dinaan. Tapos, nahuli sa atin sa mga port. No? So, sana, palakpakan natin ng custom. No? In fairness, no? Ano naman natin mga yan? Palakpakan naman natin. Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Congratulations sa custom, no? Na size nila, na huli nila yung 400 kilograms of shabu from Pakistan. Ilang gram mo yun? My goodness. So, tingnan mo nga bang kung 8 times mo yung 400 times 1,000. My goodness. 100,000, ha? 400,000 grams ang susuyupin ng ating mga kababayang mga Pilipinong maralita. 400 yun, ha? Kung hindi yun nahuli, sana sinunog na yun. Alam mo, kukuha lang ng ebidensya Pero, dapat i-video. Tapos, sunugin na para hindi ma-recycle. Ganon kalala. If any Filipinos makasuyop dyan, masisira ulo niyan. Pag naubusan yan, maghahanap yan, mang-hold up yan, magnanakaw yan, gagawa na ng mga heinous crime. No? Magiging devastated yan. Ganun kalaki, mga kaibigan, mga kaigsunan, no? Ang laki. No? So,
pinapakita ko lang sa inyo, no? Somehow, ang ating PDEA, ang ating DLG Secretary, sana i-manage yan. Hindi nagtatapos dyan. Alam nyo po, DLG Secretary, Wow! Congratulations! ating PDEA Santiago, no? Santiago ba yung PDEA ngayon? Wow! Congratulations! Yes, kinukongratulate ko kayo, pero hindi nagtatapos dyan. Mahirap yan, yung 400 kilograms na yan. Baka mamaya saan mapunta yan. Gawan ng paraan na i-meltdown nyo yan. Tunawin nyo yan. Hindi ito tunawin sa sa mga susuyo pa. Itapon yan. No? Tapos, sana hindi ma-recycle. Di yan nagtatapos. Kaya nga, yung dating nahuli, no? Ilan ba yun? So, yan, no? 3 anti-drug operation net, 5 suspects, 14 million shabu. Ayan, nung February 6 din yan, no? Sa PDEA, sa Northern District, no? Meron din sa Bureau of Customs na naman. Nung January 6, no? Nung January 6, bukod pa dun sa February 6, talaga itong nakasize sila ng 72.8 million worth of shabu at NAIA Terminal 3. My goodness, mismo sa NAIA Terminal 3 noong January 6, no? Mayroon pang nahuli doon na worth 14 million, approximately 14 million, di ba? Noong February 5 last week, mga Caraga, mga kapulisan ng Caraga, ay nakahuli sila ng worth approximately 4.3 million shabu. You see? Ganun ka, kalala, no? Over 102 million suspected shabu size in Caraga drug bust. Yan. Ang dami. Di ko na mabilang, no? Tinatamad ko ngang mag-research, eh. Talagang, di lang research, talaga bumubulwak sa aking mga feeds, no? Kasi yun ang madalas kong i-browse. So, ganon, no? Well, anyway. Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Somehow, kailangan natin na pasalamatan ang ating mga nag-effort, ang ating gobyerno, ang ating mga lahat ng stakeholders. Napasalamatan natin yan. Kasi sila po ay without their effort, ang PDEA, ang DILG, ang PNP ng Drug Enforcement Group, ang lahat ng stakeholders, no? Mga civilians, actually sila rin ang malaking contribution dyan. Kasi nga kung hindi sila magbibigay ng information sa ating mga enforcer sa gobyerno, ay hindi mahuhuli itong mga ganitong kalakalan sa droga. Ang Bureau of Customs, yan. Sana, no? Sana. Kuya John, kumbati ako, bi. Kumbati daw, sabi ni Kuya John, no? So, kumbati, no? Kumbati na ba? Yan. So, papasalamat kami sa inyo, no? You did job well done. You did rightfully heroic act in our country. Ayan, no? Makabayaning ang inyong tawag rito, na i-contribute, na ibahagi sa ating bansa. Bagkat ilan ang nasalban yung buhay, ilan ang hindi nakasuyop dyan. So, ganun kalaki kung di tayo titigil na mahuli mga yan o madakip ang mga yan o pigilin itong drug business na to. Kasi hindi rin titigil yan. Kasi may pera po dyan. Millions and billions worth. Kaya hindi tayo titigil.
no? Kahit itong mga politika, mga politics nangyari sa ating bansa, huwag nating idamay ang drugs. Patuloy natin sugpuin itong drug phenomenon problem of our country. Shout out kay Naira Sultan, watching from Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Ang mga bagong kasal dyan. Kaigsunan, tomorrow we will going there in National High School dyan sa Loreto yata yun, pupunta namin. So magkita-kita tayo, no? We will, our RIA brothers, dala-dala natin ang ating team, ang ating psychiatrist, psychologist, ang ating mga health program officers, tayo mismo dyan sa National High School. Ayan ay talagang meron kaming MOA agreement sa DepEd. Talagang ako ang nagpursige na MOA ito para mas lalong mahigpitan, mas lalong mag-commit tayo na every month ay pumupunta po tayo sa mga national high schools, no? Although pumupunta rin kami sa mga private schools, no? So yan po, magkita-kita tayo dyan tomorrow para i-discuss ang mental health talk at drug awareness. Okay, mga kaigsunan, you will say you won't make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't make up your mind this time. kaigsunan, inabot tayo na isang oras. Ang mensahe ko po sa inyo sa maikling oras na ito, uli kong mensahe sa inyo, ngayon po, mag-reflect po kayo ngayon. Ngayong oras na ngayon, ngayong puntong minuto ngayon, isip po kayo kung anong kalagayan nyo ngayon doon sa kalagayan nyo nung nakaraan taon, or kung kayo ay may trabaho ngayon nung wala pa kayong trabaho. Kung kayo ay may walang sakit ngayon, nung uling may sakit kayo. Ngayon, isipin nyo po kung anong kalagayan nyo ngayon kumpara doon sa dati. So, kailangan, no? Sabi nga nila, let's always forget the past, which is nagkakamali kayo. We should not forget the past, no? The past will be the lesson for all of us to achieve another goal of life, or the past will be our weapon to traverse our goal, no? Ibig sabihin, yung mga history mo, kailangan mo malaman yon para magamit mo sa pag-asenso mo. Okay? We will never forget the past. Just turn it, fine-tuning it into a positive if your past is negative.
So, ngayon po, mag-isip po kayo, mag-reflect po kayo. Yung kalagayan nyo ngayon, sitwasyon na ngayon, ngayong status nyo ngayon, mental, emotional, physical, no, financial, whatever it is, na status nyo ngayon. Tapos isipin nyo yung mga nakaraan nyo, ikumpara nyo. Yun po, ay pag naisip nyo po yun, tanggalin nyo yung regrets, tanggalin nyo yung pagsisisi, tanggalin nyo yung pagbo-blame sa sarili nyo, pagbo-blame sa ibang tao, tanggapin nyo po yun. Kung yun po ay positive na naisip nyo, or even negative, pero nandito kayo sa kalagayan ngayon, yan, magpasalamat po kayo. Sa may kapal, pasalamat kayo sa mga taong naging instrumento para kayo ay nasa magandang kalagayan ngayon. Muli, ang susunod na ating panayam sa susunod na linggo, susunod na Martes ng gabi, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Milhamid Prince Tumawis, kalinaw o kaimsog. Branded, my heart was branded while my senses stood by. I'll never find another girl like you. For happy endings and things too. With fire and ice, my dream won't come true. Sarah, Sarah, storms are brewing in your eyes. Sarah, Sarah, no time is a good time. Oh, Sarah, Sarah, storms are brewing in your eyes. Broadcasting live from Governor D.O. Plaza, Government Center, Patinay Prosperidad, Agusan del Sur. This is 89.7 Agusan Radio FM, the broadcast radio station of the provincial government of Agusan del Sur. 89.7 Agusan Radio, a station that delivers relevant, fresh news and information. 89.7 Agusan Radio, a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod nga programa